Gaya ng nabanggit po namin, Biblia po itong ating binasa. Ayon sa Biblia, bakit po may Iglesia ni Cristo? Ang sagot, dahil itinayo po ito ng ating Panginoong Jesucristo. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Sa Mateo 16:18, alam naman po natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtayo po ng isang iglesia. Tanong, ito bang iglesia na ito? Ano bang tawag sa iglesia na ito mga kababayan? Tanungin natin yung mga ministro at mga miyembro dyan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sa kanilang aklat na This is the Iglesia ni Cristo, Church of Christ, na isinulat po nila sa page 31, ito po yung article na The Church That Christ Built. Ganito po ang ating mababasa, ililiwat na natin sa Tagalog, ganito po ang sinasabi. Sa Mateo 16:18, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsabi na itatayo ko ang aking iglesia. Ginawa niya ito. Tinawag ito ng mga apostol na Iglesia ni Cristo. Yan po ang ating nabasa sa aklat nila, mga kababayan. Ayon po sa kanila, Iglesia ni Cristo daw ang pangalan ng iglesia na itinayo ni Cristo sa Mateo 16:18 ayon po sa aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Katunayan, ganito din po ang pahayag ng mga ministro ni Manalo. Eto, panoorin natin ito, mga kapatid. Kapatid na rin marahil po ay pwede nating simulan do sa isang napakahalagang katanungan. Bakit po may iglesia ni Cristo ayon po sa pagtuturo ng Biblia? Kaya nang binanggit nyo, Apo. batay sa nakasulat sa Biblia. Basahin po natin ang sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo na nakasulat po sa Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Gaya ng nabanggit po namin, Biblia po itong ating binasa. Ayon sa Biblia, bakit po may Iglesia ni Cristo? Ang sagot, dahil itinayo po ito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang iglesia ay pag-aari po ni Cristo. Ang katunayan, ang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Ganun pala yon. Okay, sige, tignan natin. Ayon po sa kanila, Iglesia ni Cristo daw ang tawag dahil sa sabi ni Cristo doon sa Mateo 16:18 na itatayo ko ang aking iglesia. Kaya yung tawag daw, Iglesia ni Cristo. Panoorin naman natin kung paano nila ito patutunayan gamit din ang Biblia. Ito, panoorin natin sila. Kapatid na rin iyamang sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo yung mga salitang iyon. Marahil ang pangalawang tanong ngayon na naglalaro sa isipan po ng ating mga taga-subaybay, ano ang pangalan ng iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo na gaya nga po ng binasa ninyo, tinawag niyang aking iglesia? Hindi tayong magbibigay ng opinyon gaya ng binanggit natin. Opo. Babasahin po nating muli ang banal na kasulatan. Sa pahayag po naman ng Apostol Pablo, ganitong nakasulat sa Efeso 4:12.
Sa Pilipino na po, ang panlahat na layunin o tinutungo ng kanilang pagpapagal ay dalhin sa mga Kristiyano ang kahustuhan ng pag-iisip upang ihanda sila sa paglilingkod Kristiyano at ang pagpapasakdal ng Iglesia ni Kristo. Yun po ang pangalan, Iglesia ni Kristo. Hindi po ba tama at makatwiran lamang na tinawag po ng mga apostol na Iglesia ni Kristo, ang iglesyang itinayo ni Kristo? Unang dahilan, dahil nga siya po ang nagtayo. Si Kristo po ang nagtayo at may-ari nito. Aba, grabe naman yan ha. Ayon po sa kanila mga kababayan, Iglesia ni Kristo talaga ang pangalan ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. At mayroon silang binatayan, itong nasa Efeso 4:12 na yung salin ay Norley Simplified New Testament in Plain English. Kasi nakalagay letra por letra na Church of Christ. Aba, grabe naman yan ha. O tanong, totoo ba itong mga sinasabi nila? Na Iglesia ni Kristo talaga yung pangalan ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo? Tutol ba tayo doon mga kababayan na Iglesia ni Kristo yung tawag doon sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo? Sa totoo lang, hindi po tayo tutol dyan mga kababayan. Ngunit hindi lamang Iglesia ni Kristo ang tawag sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo ayon po sa Biblia. Alam naman natin na tinawag pong Iglesia ng Diyos ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Unang Korinto 1:2 na kung saang dating Biblia ang nakalagay Iglesia ng Diyos o yung sa kanilang ginamit na salin, yung Norley Simplified New Testament in Plain English, yung nakalagay sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, Church of God. Ayan. Hindi lang po yan. Yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo ay tinawag ding sa daan o ang daan. At yan po ay nasa Biblia sa Gawa 24:14 na yung sa daan ay yung tawag sa sekta na kinaaniban ni Apostol Pablo. Gawa 24:14 nasasalin na kanilang ginamit kanina yung Norley Simplified New Testament in Plain English ang nakalagay according to the new way. Ayan. So yan pala mga kababayan. At hindi lang yan. Yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo ay tinawag ding katawan ni Kristo o body of Christ. Mababasa din natin yan sa 1 Korinto 12:27. Mga kababayan, na sasali naman na Norley Simplified New Testament in Plain English, body of Christ. So klaro, hindi lang pala isa yung tawag. Marami. Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Diyos, ang daan o sa daan. At tinawag ding katawan ni Kristo, mga kababayan. Ngunit, anong iglesia ba ngayon ito na tinawag ng mga apostol noon na Iglesia ni Kristo? O eto, panoorin natin sila, mga kababayan. At ang iglesyang itinayo ng Panginoong Kristo ang ipinakikilala po namin sa inyo ngayon. Kaya, nagkakamali po ang iba kapag sinasabi nila na ang nagtatag ng Iglesia ni Kristo ay ang kapatid na Felix Manalo. Sususugan ko po yung binanggit po ninyong yon, kapatid na Rene. Mga giliw po naming manonood, hindi po dapat tawaging Iglesia ni Manalo ang iglesyang ito sapagkat hindi po ito pag-aari ni kapatid na Manalo, kundi batay po sa narinig ninyo mula sa banal na kasulatan, pag-aari ito ni Kristo, ng ating Panginoong Hesukristo. Aba, grabe naman yan ha. Ayon po sa kanila, mga kababayan, Iglesia ni Kristo daw sila. At iyan daw ang ipinakikilala nila daw. Nako, at hindi daw pwede tawaging Iglesia ni Manalo ang kanilang iglesia dahil sila talaga ay Iglesia ni Kristo. Aba, grabe naman yan ha. Tanong, totoo ba ito mga kapatid? Ang naitatagba sa Pilipinas na Iglesia ni Kristo ay siyang ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo base po sa Mateo 16:18. Sige. Panoorin din natin yung isa pang ministro na kahit yung sa Efeso 4:12 ay ipinipilipi talaga na yan daw ay sila. Eto panoorin natin. Ngayon, ang dami pong nakatatag na iglesia sa kasalukuyan. Nangangahulugan ba na kahit sa ang iglesia,
kabilang ang tao ay masasabing siya ay nasa tunay ng relihiyon? Aling iglesia po ang kinaaaniban ng mga tunay na Kristiyano ayon sa apostol na siyang tunay na relihiyong nasa katotohanan? Ang babasahin namin ay mula po dito sa Efeso 4:12, dito po sa isang salin sa pagkakaliwat na sa wikang Pilipino. Pakinggan natin. Ang iisang layunin ng kanilang mga pagpapagal ay upang dalhin ang mga Kristiyano sa kaganapan ng pagkatao, upang ihanda sila sa makakristyanong paglilingkod at sa pagpapalaki sa Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, ang tunay po na iglesia na pinatutunayan ng Biblia, binasa po natin sa Biblia, yun ho ang nakalagay sa Biblia, hindi po namin palapalagay. Ang sabi ng Apostol Pablo, Iglesia ni Kristo. Grabe naman talaga itong si Victor Sandoval, mga kababayan. Ayon po sa kanila, Iglesia ni Kristo talaga ang relihiyon na nasa katotohanan. At para patunayan yan, binasa niya yung Efeso 4:12. Yung napanood din natin kanina, ganon din yung ginawa niya, mga kababayan, na yung nakalagay, Church of Christ. Ayan, nakikita niyo sa screen. Ang naitatag ba sa Pilipinas na Iglesia ni Kristo ay siyang ang iglesia na binanggit doon sa binasa niya kanina, yung Efeso 4:12. Susuriin natin yan, mga kababayan. Ano? Ang Iglesia ni Kristo kasi sa Efeso 4:12 ay tinawag ding katawan ni Kristo sa 1 Corinto 12:27. Ayan, nakikita nyo sa screen, ano? Tanong, paano ba nabuo itong katawan ni Kristo o siyang Iglesia ni Kristo ayon po sa Biblia? Babasahin natin ang Efeso 2:15 hanggang 16. Ganito po ang ating mababasa. Nainalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Sa Efeso 2:15, may binanggit po dito na dalawa, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Ibig sabihin, yung dalawa doon, nag-fuse, nagiging isang taong bago. At yan po, yung dalawang ito, nagkakaalit po sila dati, ayon po sa talatang ito. Ngayon, sa versikulo 16, pinagkasundo yung dalawa sa isang katawan sa Diyos. Anong katawan yun? Yung Iglesia ni Kristo, ayon po sa Biblia, mga kababayan. Tandaan natin, yung katawan ni Kristo, na siyang Iglesia ni Kristo, yan po ay galing dun sa dalawa na pinagkasundo na noon ay may pagkakaalit ayon po sa Biblia. Ang Iglesia ni Kristo ba na ito na tinutukoy ay ang Iglesia ni Kristo na natatag sa Pilipinas? Susuriin natin yan, mga kababayan. Balikan natin yung 2:15 ng Efeso. May binabanggit kasi ditong dalawa. Tanong, ano ba itong dalawa na tinutukoy ayon po sa mga nagsasabing sila daw ay Iglesia ni Kristo? Eto, panoorin natin sila, mga kababayan. Alin po ang tinutukoy na kalooban ng Diyos na dapat matupad sa tao upang siya, ang tao, ay maipanganak na muli? Hindi po kami sasagot. Si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Efeso sa 2:15, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Ito po ang kalooban ng Panginoon Diyos na dapat matupad ng tao para siya ay maipanganak na muli. Ang tao po ay dapat mapabilang sa nilalang na isang taong bago. Paano ito matutupad? Ayon po sa talata ng Biblia na ating binasa, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa makatwid,
mayroong nilalang ang ating Panginoon Kristo mula sa dalawa upang mabuo ang isang taong bago. Alin ang tinutukoy na dalawa na nilalang ng ating Panginoon Kristo na isang taong bago? Kolosas po, sa 1:18, ganito ang pahayag ni Apostol Pablo. At siya, ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang tinutukoy po ng pronombre o panghalip na siya ay ang ating Panginoon Kristo. Kaya ang dalawa na tinutukoy ni Apostol Pablo na nilalang na maging isang taong bago ay ang ating Panginoon Kristo bilang ulo ay sa talata at ang iglesia naman ay kanyang katawan. Sa harap ng Panginoon Diyos, isang ulo ang Panginoon Kristo at isang katawan, yun ang kanyang iglesia. Isang taong bago. Yon. So, napanood po natin si Michael Sandoval. At ayon po sa kanya, yung dalawa na tinutukoy sa binasa niya, no, yung Efeso 2:15, yan daw ay tumutukoy kay Kristo at sa kaniyang katawan na siyang iglesia. Aba, yan ba yung dalawa? Susuriin natin yan. Uulitin natin. Yung iglesia ni Kristo, Church of Christ, nabuo po sila mula sa pagkakaisa ni Kristo at ng iglesia at nabuo daw ang katawan ni Kristo. Pero tandaan natin, yung iglesia ni Kristo na itinayo ni Kristo ayon po sa Biblia, parehas ba sa kanilang sinasabi? Ano ba ang tinutukoy na dalawa ayon mismo sa Biblia? Balikan natin yung 2:15 ng Efeso. Ano ba itong dalawa na tinutukoy? Basahin natin yung kanilang salin na ginamit. Yung Norley Simplified New Testament in plain English. Ano ba yung dalawa na ito? Ang sabi, the two, Jew and Gentile. Klarong-klaro. Hudyo at Hintil pala yung tinutukoy na dalawa sa Efeso 2:15 hanggang 16, mga kababayan. Katunayan, kung ibababa mo pa sa versikulo 18, itong Hudyo at Hentil na ito na naging Kristiyano, sila'y miyembro ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kababayan, klarong-klaro naman yan Nako Ibig sabihin, ang iglesia ni Kristo na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ayon po sa Biblia, nabuo po ito mula sa pagkakaisa ng mga Hudyo at Hentil sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Kaya magkaibang iglesia ni Kristo, mga kababayan. Iba yung iglesia ni Kristo, Church of Christ, na naitayo sa Pilipinas, at itong iglesia ni Kristo na itinayo talaga ng ating Panginoong Hesukristo. Kung layo talaga, ibig sabihin nito, ang naitatag sa Pilipinas na iglesia ni Kristo ay hindi po ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 16:18 at sa Efeso 4:12 base po sa ating comparative analysis. Nako ano po bang iglesia yung tinutukoy na iglesia ni Kristo sa Biblia? Basahin natin muli. Kasi yung binasa kanina, Efeso 2:15 ng Norley Simplified New Testament in plain English na kanilang ginamit na salin. Ngayon naman, ang ating babasahin, ganun pa rin talata. Efeso 2:15, pero yung salin, ito pong paraphrase on the New Testament na salin ni Baxter. Ganito po ang ating bababasa, ililiwat ko na po sa Tagalog. Palibhasa ay tao sa karaniwang kalikasan ng tao at nag-aalok ng kanyang katawan na isang alay para sa mga kasalanan ng lahat. Inalis niya ang batas ni Moises na naglalaman ng mga ordinansang seremonyal, tipikal at pampulitika na may matinding parusa, at ginagawa tayong lahat na isang iglesia katolika, nagkakaisa sa kanyang sarili ang ulo. Klarong-klaro, mga kababayan, ibig sabihin, yung iglesia na mula po sa pagkakasundo nung dalawa, yung Hentil at Hudyo, naging iglesia katolika.
Katunayan, sa aklat na World History ni O'Brien, 1946 edition, sa page 133 hanggang page 134, ganito po ang ating mababasa. At tingnan ninyo i-reflect ninyo anong iglesia ni Kristo bang tinutukoy? Mga kapangyarihan ng iglesia ni Kristo. Ang mga apostol, siyempre, kumikilos ayon sa turong natanggap nila mula kay Kristo. Ay nilinaw sa lahat na ang iglesia ay nagtatamasa ng tatlong kapangyarihan. Una, ang pinuno ng iglesia ay may napaka-espesyal at pinakamataas na otoridad mula kay Kristo. Kinote nila yung Mateo 16:18 hanggang 19. Pangalawa, ang iglesia ay may tungkuling magturo. Kinote yung Mateo 28:19 hanggang 20, Marcos 16:15. Pangatlo, ang iglesia ay may sariling sakramento. Kinote yung Juan 3:5, Juan 6:54 at 20:23 ng Juan. Mula dito, iglesia ni Kristo ba na naitatag sa Pilipinas yung tinutukoy sa aklat na ito? Hindi po talaga kasi unang-una, mga kababayan, wala naman silang pinuno na binigyan ng otoridad mula kay Kristo. Wala nga silang authority, mga kababayan. Yung line of authority mula kay Apostol Pedro. Wala. Pangalawa, yung kanilang tinuturo, hindi naman talaga tama. Hindi naman naayon sa Biblia. Pangatlo, wala din naman silang sariling sakramento. Sinisiraan pa nga nila yung sakramento ng Iglesia Katolika. Kaya, ang Iglesia ni Kristo sa Biblia ay siyang Iglesia Katolika ngayon, mga kababayan. Kaya nga sa aral talaga natin na ang Iglesia ni Kristo na nag-iisa lamang na itinayo ng ating Panginoong Kristo ay siyang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mga kababayan. Nakikita nyo sa screen. Kaya itong kanilang misleading na mga remarks, parang pinapalabas talaga nila na sila daw yung Iglesia ni Kristo na nasa Biblia. Nako, hindi po totoo yan. Kaya, busted yan! Mali! Nako, mali talaga. Tanong, ano ba kasi ang katotohanan tungkol po sa Iglesia ni Kristo na naitayo sa Pilipinas? Babasahin po natin ang aklat na The New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas, 1978 edition, sa page 776. Ganito po ang ating mababasa. Ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Kristo o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo at nag-aangkin ng ilang milyon. Klarong-klaro talaga, hindi pala si Kristong nagtayo ng kanilang iglesia. Kaya yung sinasabi lang sila daw yung iglesia na nasa Biblia, na kung mali po yan. Kasi itinatag po sila noong 1914 ni Felix Manalo at hindi po sila yung iglesia na itinayo ni Kristo ayon po sa Mateo 16:18, mga kababayan. Anong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Gaburno at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!